Ikaw ba, JR, kung makakaharap mo at makakausap mo face-to-face si Angela, kaya mo? Opo. Baka naman manlambot ka na lang at umiral ang pag-ibig, ganun. Magkapatawaran. Ano sa palagay mo? Ano? Ano kang ngiti kay? Parang gustong-gusto mong... Gusto ko siya makausap. Gusto mong makausap? Magandang hapon sa'yo, Angela. Mag-usap kayo. Kasi kahapon, JR, ano ba sabi mo? Gusto mo sana na... Bumalik siya sa akin ba? Oh, di suyuin mo daw. Oh. So, ano mo ngayon? Magsabi babalik ako sa'yo, hindi mo muna akong mabuhay, di ba? Magsabi ka na lang ng totoo. Kasi nga, ayaw ko na sumama sa'yo. okay lang naman. O ngayon, narinig ko sa tito mo, binabayaan mo yung bata. Sige. Naglalasing ka. Nagsusugal ka. O, paano? Kaya kukunin ko yung bata. Hindi naman pwede na sa'yo yon. Pabayaan mo lang. Di ba? Lasinggero ka, di ba? Oo. O kaya nga. Kaya nga pinagalitan ka ng tito mo, pinapawi ka kasi yung bata, iyak ng iyak, pinabayaan mo. O, paano? Lasinggero ka? Inaamin mo? Opo. O, lasinggero tapos kahit anong sugal yung papasukan niya. nag-inom talaga ako nga, hindi na talaga niya ako, iblinak niya ako yung usapan namin talaga. Ganun ka na rin pala, ganun ka na. Noon pa, wala pa tayong anak. Oh. Di ba? Oo. Kahit magdamag ka pa, wala kang pakialam sa akin, di ba? Di ba? Sinasabi mo man yun kasi... Uy, bakit sinasabi ko ba? Totoo naman yun. Hindi naman ako nagsisinungaling. Oo. Angela, kung alam mo pala na nagiinom at naglalasing, bakit mo hinayaan na dalhin niya yung bata? Hindi, nagmamakaawa po siya sa akin. Nandalhin niya para daw hindi daw siya sa akin. O, sige, sabi ko, dalhin mo pero alagaan mo ng mabuti. Tapos, hindi, tinatawagan niya ako. Sabi niya, gusto ko bumalik doon. Sabi ko, babalik ka dito, ihatid mo na yung baby doon sa magulang ko bago ka pupunta dito sa akin. O, ayaw niya. Paano niya madadala doon? Wala naman siyang kabuhayan. Hindi, ipatid ko lang yung baby. Ipatid ko lang. So, may pamasahe ka ba? Papuntang yun nga ang Mindanao? usapan namin. Blinak nga ako. Sabi ko, pag papunta na sana ako sa May 31, papadalhin kita. Pamasahe papunta Mindanao. 24 yung usapan natin. Hindi, yun sinasabi ko sa'yo. 24. Tapos pag 24, nagtawag ka sa akin. Sabi ko, wala akong mapadala, wala akong pera. Nanghingi Alam mo ako naman tulong sa hindi ko pulis pinupulot yung pera. Tapos, nandun na kami yan sa Albay. pag 25, hindi ko na alam, bakit hindi sa online? Hindi ko pala alam na nagbiyahe na papunta dito. Oh, bakit? Sasabihin mo ba? Wala akong tawag sa'yo? Tinitingnan ko kung online ka ba o hindi. Hindi ka online kasi pumunta ka na pala dito, nagbibiyahe ka na, oh. Ano? O kasi di ka na nga makontak. Dito nga talaga ang sadya ko. Kasi Di makontak? Araw-gabi ako online. Alam mo, ilang araw hindi mo ako inano. Hindi ka talaga matawagan. Alam mo na hindi ako marunong mag-chat, Di ba sabi ko sa'yo, pag hindi ko sagutin yung tawag mo, busy ako. Di ba? Yan sabi ko sa'yo. Yan sabi ko Tapos sa'yo, pag yung hindi anak ko natin, sagutin, ang usapan natin, di ba? Wala yung sa usapan natin, ipapadala mo doon yung isang anak natin. Di ba? Ayaw ko nga talaga pumayag nga, pumasok ka sa ganyan. Pero dahil lang doon na tayo, hindi sinabi bakit talaga. pinapadala yung bata? Bugbog sirado sa'yo, di. Pinapalo mo, di ba? Ang dami mo ano. Ay, ang dami totoo yun, di ba? Bakit mo man pinadala sa akin yung isang anak natin? Oy, pinapadala ko, naawa ko sa bata. Palagi mong pinapalo, di ba? Di ba? Pinapalo. Oy, totoo yun sinasabi ko, pinapalo mo, sinasaktan mo yung bata. Magsabi. Kailan dinala yung panganay ninyo sa nanay mo? April po. Itong taon lang na to. Opo. So, ibig sabihin, 2 taon na nasa inyo yung bata. Opo, nasa mama ko pa. Sino nagdala doon? Kapatid ko po. Pumayag ka naman doon. Wala na pumapayag akong po nagawa siya. kasi silang tatlo magkapatid at saka yung bayaw nito, sila na nag-ano-ano. Nag-uusap-usap para wala na akong ano sa anak ko. Dinala nga nila pag nagsasagutan lang kami. Tinatakas niya. Kaya hinabol-habol ko siya. Kaya nga, sira ulo ka eh. Kahit ano sasabihin Hindi ka mo, naman hindi ka nagsasabi. makikinig. Kaya ako naging ganito kasi di mo naman sa 2 taon mahigit na yung pagsasama, di mo naman nakita kung ano yung Sigurado ginagawa ko. Sigurado ka. Puro naman kamalian. Puro mali talaga. Singgero ka eh. Ikaw ang nakapag-aral sa ating dalawat. So in short, ano pong plano nyo sa mga bata? Ang gusto ko talaga yung isa dito sa akin. Sa'yo? Oo, yung isa sa kanya kasi siya naman yung nasa Samar kami, tinawagan niya ako, tag-isa daw kami na. Okay. Kailangan aralin at magkaroon ng pagsusuri sa kakayahan ninyo na maging ama at ina. Hindi basta-basta na ibibigay sa inyo yung bata. Ikaw sana, sa'yo Angela, dahil ikaw ang nanay, hindi kayo kasal,
technically, sa'yo dapat ang mga bata. Talaga nga, kukunin ko po talaga. Oh. Pero, kailangan ring makita na magiging maayos ang kalagayan ng mga bata sa'yo. Tama. Kasi yung pagbigay mo ng bata, yung panganay ninyo, doon sa nanay mo, sa'yo yun. Opo. Diba? Kasi bilang mga magulang, tayo, ikaw, kayo ang umaako ng responsibilidad. Hindi ito parang alaga na hayop na pwede mo lang iwan-iwanan kung kani-kanino. Yung mga alaga nga natin, mga aso pusa, talagang tayo ang nag-aalaga, di ba? Kailangan ngayon, may katibayan rin na kaya mo bilang isang ina na alagaan yung mga bata. Po, kaya ko naman po. Yun, kailangan may assessment tayo sa DSWD. Kasi sa ngayon, sa nakikita namin at sa nakikita ng DSWD, hindi pwedeng basta maghati kayo. Hindi ganun ang proseso. Magandang hapon, Ma'am Neni. Hello, magandang hapon din po, attorney. Ngayon po nag-uusap tayo, papunta na din po dyan. Meron na po tayong mga social workers, papunta po dyan para Thank you, kausapin ma'am. po si tatay. Mm-mm. At makausap talaga sila ng masinsinan. Mhm. Mag-usap sila as dating mag-partner, kung dati man silang mag-partner. Yes. At maiusap din po about dyan sa mga bata. So, after po kausapin ng mga social workers natin, si tatay at saka si nanay, doon po i-assess po ng ating social workers na papunta na po dyan. And Okay. then from the assessment po, doon po magkakaroon na ang DSWD kung ano po yung mga possible interventions po na pwedeng ibigay sa kanila at sa mga bata na din po. Yun. Ito sila, mga professional sila na gagawa ng evaluation. No, kung ano ang mabuti para sa mga bata at higit sa lahat, may counseling. Kumbaga magkakaroon ng gabay. No? Gagabayan kayo para maintindihan ninyo kung ano ba ang mga responsibilidad ninyo dapat. Wala kaming judgment. Hindi namin alam kung ibibigay ba sa'yo, Angela, mananatili ba sa'yo, JR. Ang una nilang gagawin, pag-uusapin kayo at i-interviewin kayo. Okay? Of course, hindi na yun dito na nasa ere, no? Privado na yon, ninyo na pag-uusap. Ikaw, JR, hindi pala ito ang una mong mga anak, di ba? Meron ka pang ibang anak sa ibang babae. Ilang taon na yon? 8 pa. 8. Kailan mo huling nakita yung batang yun? Yung 22. So, may 3 taon na ang nakalipas. Hmm. Nakakapagsustento ka ba doon? Hindi. Bakit? Yung sinustentuhan ko yan doon sa Mindanao, binabalik sa akin ng lola niya. Ilang beses kang nagsumubok na mabigyan ng pera yon? Kaapat. Magkano ang nabibigay mo? 1,500, 2,000, yun lang. 2,000 pinakataas. So, merong ganyan. Angela, meron ka bang anak na mas matanda pa dun sa mga anak ninyo? Meron pa. Ilang taon na yon? 5 years old po. 5 years old. Nasaan ang batang ito? Nasa tatay niya po. Nasa tatay niya. Kailan mo huling nakita yung batang yan? Yung ano po, 2023 po. So, 2 taon na rin na nakalipas. Nakakapagbigay ka ba ron? Hindi po. Nakakausap mo ba yung bata? Opo, nakakausap ko yung nakaraang araw po. Kilala ka na ikaw ang nanay niya? Opo. May ibang asawa na ba yung... Wala pa po. Ito, Shari, kailangan kong ilabas ito para makita na hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon kayo ng responsibilidad bilang mga magulang. Pero hindi ninyo inako at hindi kayo nagpatuloy na magpakita ng pagiging isang ina o isang ama doon sa bata. Ang daming tao, ang daming mga mag-asawa gusto sana ng anak pero hindi nabibiyayaan. Hindi nagkakaroon ng pagkakataon na maging ama o maging ina. Kayo, 3 beses on both sides. Ma'am Neni, agad-agad ba na pwedeng madesisyonan o makapagbibigay ang DSWD ng assessment para kung saan mapupunta ang bata? Patungkol naman po sa assessment, yun nga po yung sasabi ko kanina na Yes. kailangan masinsinan po yung pag-uusap kasi hindi lang po yung sa kanilang dalawa talaga ang pag-uusapan, mas Yes. lalo po yung patungkol sa welfare po nitong dalawang bata na involved. Yes. So, sa magiging assessment po ng ating workers ay para naman po sa mas ikakabuti ng mga bata. Ayun. So, yung sa kung ano yung posibleng ibibigay, hindi po natin masasabi sa ngayon kasi nakabase po tayo sa magiging usapan po mamaya sa interview. So, bibigyan kayo ng pagkakataon, ha? Na mas mailahad ninyo yung damdamin ninyo, mga plano ninyo sa buhay. Hindi na kayo mga bata, hindi ito laro. Buhay at kinabukasan ng mga batang walang muwang ang nadadamay. O ano,
Payag ka ba masakin yung bata? O masa kanila? Hindi nga ako payag nga sa'yo yung isa. O di sa'yo na yan. Alagaan mo mabuti. Hindi yun mapasa sa'yo. Bahala ka. Alis na ako. Nagmamadali ako. Kung hindi ko madala, alis na ako ngayon. Ma'am, kaya nga po pupunta ang DSWD. Hindi po din kami ang mag-dictate Kinakausap yung kung kanino mapupunta ang bata. Kasi ang nangyayari dito, ma'am, yung galit ninyong dalawa, hindi nyo kasi isinasantabi. Yung personal na galit ninyo. Ayaw mo na, si sir ayaw na din, di ba? Gusto pa niya. Wala talaga tayo mariresolve dyan kung puro yung sa inyo yung pag-uusapan. Pero kung mag-uusap kayo sa mga bata, para sa mga bata. May ibang boyfriend ka ba doon Hindi sa po, Nuevo? customer lang po. Pero wala po kayong karelasyon? Wala po. What do you mean by customer, ma'am? Kumbaga, may intimate na nangyayari? Opo. Lalong kailangan talaga na magkaroon tayo ng intervention. Ikaw, sir, wala kang iba. May karelasyon ka ba? Wala po. Nagdududa ka ba na may karelasyon siya? Hindi po. Ano bang work mo, Miss Angela, bago ka mapunta dyan? Wala po. Siya ang bumubuhay sa inyo. Hindi naman yan nagtratrabaho eh. Akala ko ba ano ka? Kaya pumapasok ako na ganyan na trabaho. Magkano ang kinikita mo? Depende po. More or less? Sa isang linggo? Kaya bang buhayin ng mga bata? 2,000 po. Sa isang gabi lang po. Angela, walang judgment ano? Pero ang mahalaga kasi ay matugunan ang pangangailangan ng mga bata hindi lang sa mga material na bagay. Hindi nasusukat ang pagmamahal at pag-aaruga sa pagbibigay lang ng sustento. Higit sa lahat, kailangan nila ng nanay, kailangan ng tatay na magiging bahagi ng buhay nila. Hindi yung ang pakiramdam nila is pinamigay lang sila. Maganda ang pakay mo na bumalik ka dito kasi gusto mo talagang makuha ang anak mo, di ba? Para mangyari yan, kaya kailangan magkaroon ng intervention yung DSWD kasi pag-uusapin kayo para maintindihan ninyo kung ano ba talaga ang dapat. Ang luha na yan ay luha ba ng kalungkutan dahil sa nangyayari sa buhay mo o luha ng galit? Kalungkutan. Okay. Bata ka pa, Angela eh. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo at hindi ka kailangan kumapit sa kung ano man ang trabahong ginagawa mo. Kakausapin po kayo ng reporter din po namin. Sasamahan naman po namin kayo. At kakausapin din po kayo ng DSWD. Sige po, kakausapin po namin kayo doon, ha? Ano? Papayag ka ba dala ko to o hindi? Sila nga nagdidesisyon. Inaano pa nga Yung kinakausap pa nga eh. Ang gusto ko dalhin ko. Ikaw na lang kung papayag ka. Alam mo na yung ugali ko, di ba? Dadalhin mo yan, isan mo yan ano, ganun din yung trabaho nyo. Ganun hindi na Wala din, nagtatrabaho ang kapatid wala din ko. mag-aalaga niya ng maayos. O sige, payag na ko. Sa kanila na. Ano? Sakit ng ulo ko eh. Pag-usap mo kasi maayos. Ano, papayag ka? Hindi. Ate, wag po natin pairalin yung emosyon po natin, ate. Ang Lalo na isipin masakit po yung natin lalo- is yung kapakanan ng anak mo. Mababasag to sa mukha mo ngayon. Makinig ka muna eh. Makinig, ikaw kinakausap ko. Papayag ka pa dalhin ko to. Saan nanggagaling ate yung ganyan na galit mo? Bakit sobrang galit na galit ka kay kuya? Ano? Oh, di man ka musugot. Muli na ko. Bahala na ka. Sama, ipadala ni mo, dili. Dili nga eh. O, dili, di. Ali, hawa na ko. So okay lang sa'yo ate na mapunta sa custody ng DSWD yan. Hindi mo na madadalaw yung anak mo. Oh, sige, hindi na po. Okay lang sa'yo? Sa inyo na po. Parang laruan lang ate ha na ibinibigay mo sa DSWD. Basta. Ate Angela, hindi ito bibigay, ha? Hahanapin pa rin kayo, Ate Bubo ka. Angela. Hindi saan magkaganyan kung hindi kayo pumunta dito. Ang usapan nyo is iuwi yung itong bata sa nanay mo po sa Agusan Oh, yan Dizon. naman pala eh. Pero, hindi ka daw nagpadala ng pamasahin nila. O, 31 nga. Sabi ko sa kanya, 31. Pero hindi ka online ha. Alam ko na dito ka na sa 31. Oh. Ang 31 nga eh. Sabi ko, antayin mo. Ilang araw ka, dili Ano ilang araw? Sinungaling ka? Huh? Ilang araw ba? Sinungaling ka? Huwag ka nga dyan, huwag ka mag-ano. Aray. Malubya ka? Saan ko batasan? Ha? Gusto ka magawas na ako sungay. Misit ka? Sige na. Di man mo padala. Hawa na ko. Sige na. Sensya na po kayo.
Ngayon po, napag-usap na po namin kayo and napagkasunduan nyo po na si mother and si baby po is ihahatid bukas si tatay sa kamag-anak ni mother sa Navotas. Tama po? Para ikaw po ay maghanap ng trabaho. Tapos si mother and si baby po is uuwi ng Nueva Vizcaya for the meantime. Tapos pag okay ka na po sa yung kung ano man po yung ano mo sa commitment mo doon sa Nueva Vizcaya is uuwi na kayo ng Agusan del Sur. So yun po. Kami po sa DSWD natutuwa po kami, nagagalak po kami na nagkasundo na po kayo. So ngayon po ang maitutulong po namin is after po nito, i-refer po namin kayo sa field office 2 kung saan sasakop ang Nueva Vizcaya for monitoring po. And another po, i-refer din po namin kayo for PES po, yung parent effectiveness. So doon po may mga session po doon, may mga seminars, tama? May mga seminars na po pwedeng makatulong sa inyo para how to be an effective parents po. So since si father po is nandito sa Navotas, pwede po namin ma-refer sa PES. And ikaw din po, i-refer din po namin kayo sa Nueva Vizcaya for the PES po. And as for the yung mga iba pang tulong or iba pang needs po na kailangan nyo po is ilalagay naman po namin sa referral namin yung provision ng assistance kung base sa kung ano yung magiging assessment nila na pangangailangan nyo po. Kung ang magiging assessment po ng FO2 is kailangan nyo ng eligible kayo for the livelihood assistance, pwede po nilang ibigay yun sa inyo. Kung eligible kayo na mapasama sa 4Ps, pwede po nilang i-ano yun sa'yo. Pero yun po ay magbabase pa rin po sa kung ano yung assessment ng opisina po. Ma'am, sa pamasahe po ninyo papunta sa Nueva Vizcaya, sasagutin na po namin. And ayun nga, sana sir, pag kayo po ay inintroduce na ni ma'am doon po sa kamag-anak nga na pwedeng magbigay sa inyo ng trabaho, sana po kumayod kayo ng maayos sir. At the same time, magbibigay po kayo ng sustento dito po sa inyong anak. Ano po? Okay. So, kayo naman ma'am, yun po, katulad nung napag-usapan, sana po, pag natapos nyo po lahat nung sinasabi nyo ang may utang kayo kay ganito, sana po pag natapos po iyon, bumalik na rin po kayo dito po sa asawa po ninyo or sa mga anak ninyo para po makasama nyo sila. After po ng pag-uusap dito, i-endorse nyo po sila sa DSWD po ng Region 2. Sir, ano po ang maipapangako mo ngayon since pinagbigyan na po kayo ni Ma'am Angela at nagkaayos na rin po kayo regarding po sa custody po ng bata? Ano yung maipapangako mo sa DSWD, kay Senator Raffy Tulfo at lalong-lalo na po sa mag-ina mo? Magtrabaho ko ng maayos para mabigyan ko ng yung anak ko. Maganda din na kinabukasan. Yan. Tapos lahat ng pagkakamali ko babaguhin ko para mabuo ulit. Kayo naman po, Ma'am Angela, anong gusto niyo sabihin po kay Sir JR? Pag hindi po siya magbabago, iiwan ko po talaga siya. May kasunduan pa rin kayo or nakapag-usap pa rin kayo na ayusin po yung pamilya nyo, no? So, sa ngayon, sir, ihahatid po namin kayo sa hotel po para po makapag-stay muna kayo since gumagabi na rin po. And tomorrow, i-check natin, ma'am, no, kung ano po yung mga pa natin pwedeng gawin. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo, ma'am.